Hi everyone! Ang topic natin for today is yung perseverance of the saints. Dangerous ba ang once saved, always saved? So malalaman natin yan ngayon sa topic natin. We are being preserved by God. Kaya po, ang paniniwala is once saved, always saved. Kasi yung kaligtasan natin hindi nakadepende sa atin sa pag-iingat, kundi sa pag-iingat ng Diyos sa atin. That's why sa John chapter 10 verse 27 to 29, makikita natin na tayo ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin, and not just us, but also our salvation. He keeps our salvation. He's the keeper of our salvation. Sabi dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will nourish out of my hand. So, ito yung may dalawang klase ng Kristiyano, may magkaibang pananaw. Una, yung tayo yung may hawak sa Diyos. Pag bumitaw ka, mawawala ang iyong kaligtasan. Ito naman, yung pangalawa, once saved, always saved, is ang Diyos ang may hawak sa iyo. Once na hinawakan ng Diyos, hindi ka na bibitawan ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ang magpapreserve sa iyo. We are being saved by the grace of God from the beginning to end. So, dapat ganun ka-solid yung paniniwala natin. It's all about the grace of God. Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo naligtas, tayo rin po ay nagpapatuloy because of the grace of God. So, yung iba, naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, but right after magkaroon ng kaligtasan, dapat tayo na yung nagpapatuloy nun. Pwede mawala natin yung regalo ng Diyos pag hindi tayo nag-ingat, hindi tayo sumunod sa Kanya. Example ganito, parang binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan, nasa kamay mo na yung kaligtasan. Nasa atin na lang yun kung paano natin ingatan yun. May mga pananaw yung ganong mga ibang Kristiyano, pero ang biblical po talaga is solid yung support na hindi, bukod sa binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos, ang Diyos pa rin ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Walang nakasalalay sa ating mga kamay. Yung buong pagkatao natin, maging ang kaligtasan natin ay nasa kamay ng Diyos. We are being preserved, and God is the keeper of our salvation. Kaya, meron talagang internal security. Meron tayong security na tayo ay ligtas at kailanman hindi mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. And sabi nga sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Pablo, completely I convinced na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay ng anghel, ni ang pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni kaliliman, ni alinpamang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang kahit anong elemento ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, napaka-imposible na mapahamak ka. Kaya sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, I will give them eternal life and never perish. Kailanman hindi sila mapapahama. And what do you call that, diba? That is internal security. That is once saved, always saved. At napakalinaw dito na hindi o kahit anong nilalang or bagay makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos once you are with Christ. Kasi minahal tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? No one. Kaya sabi ni Jesus Christ, walang mga kaagaw sa kamay ko at sa kamay ng Ama, sa ating mga mananampalataya na nasa kamay ng Diyos. Yung devotion natin talagang nagbibigay sa atin ng security ngayon na tayo ay ligtas na. Once you accept God na siya talaga yung Savior mo, pero kailangan mong bigyan ng awareness yung sarili mo na hindi ibig sabihin na
or ito ay warning na hindi ibig sabihin kapag ka ikaw ligtas na, gagawin mong lisensya na mamuhay sa kasalanan. Na okay, once saved, always saved. We are saved by the grace of God. So, meron ka ng lisensya na mamuhay sa pagkakasala. Hindi po ganun. Kung meron kang ganyang mentality, meron kang attitude na ganun, at gagawin mong lisensya ang biyaya ng Diyos, yung walang hanggang kaligtasan para mabuhay sa kasalanan at magpakasasa sa mga gusto mong gawin, enjoyin ang mundong ito na malayo sa kalooban ng Diyos. Kung meron kang ganyang attitude and mentality na nangangahulugan lang na hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka tunay na ligtas, at hindi ka tunay na kay Kristo. Why? Kasi yung tunay na convert kay Kristo, ang tunay na nagkamit ng kaligtasan na mula sa Diyos, ay magbabago at magpapatuloy sa pagbabago at magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. That's why, ito yung binigyan natin ng points. Persevere in faith as you are being preserved. Magpapatuloy ka sa pananampalataya because you are being preserved. Prove your conversions by genuine transformation. Mapapatunayan natin na tayo ay ligtas at converted kay Kristo kung meron tayong tunay na pagbabago. Merong genuine conversion. Kung wala yan, hindi tayo tunay na ligtas. At tayo ay mapapahamak sapagkat wala kang kaligtasan na kamtan in the first place kung mamumuhay ka at patuloy ka mamumuhay sa kasalanan. And sabi nga is patuloy nating aralin natin yung topic. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.